Alright, syempre, bago po tayo pumunta sa ating balita, panoorin po muna natin itong si PBBM. Ano to, AI o hindi? Kung legit ito, mga kapatid, aba, palakpakan po natin. Mukhang malusog na malusog daw yung Pangulo, ha? O, huwag kayo malungkot, huwag kayo malungkot. Huwag kayo malungkot. Okay lang yan, ganun talaga. Boy na boy, eh. Diba? O, i-play natin, ha? Okay. Panoorin bago ang kanyang press conference. Here we go. Oh, ha? Sir, sabihin mo na sir. Okay na po ng one. Oh, buhay na buhay, di ba? Lakas tama. Ibig sabihin lakas tama, ibig sabihin buhay na buhay, malakas. Talagang tamang-tama na buhay siya. Oh, ayan na buhay daw. Wala tayong magagawa. Ganun ho talaga. Sabi nga nila, kapag yung damo, didiligan, mahirap talagang matanggal. O, panoorin na po natin ito, no? Ang atin namang panonoorin ngayon, syempre galing po sa ating balitang Pinoy TV. Ay, hindi, sa ano to? Pinas News Insider. Ayan, patungkol po kay Gloria, nakalagay kasi dito, nagkagulo na. Kasi parang balak ho nilang si Gloria Macapagal na yung parang magiging speaker. Alam niyo ho, kapag nangyari to, kaalyado to ng Duterte. Sinusuportahan niya ang Duterte. Siguro wala pang official na sinasabi na kampi siya sa Duterte, pero nakikita ko po kasi na sinusuportahan niya ang Duterte. Kaya kung sakasakaling siya man ang magiging speaker, pwedeng matanggal din lahat ng mga buhaya, no? Panoorin na ho natin ng sabay-sabay. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumano'y balita. Yes. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Kudita sa kamara, muling umuugong. Oo, Gloria no? Macapagal Arroyo, ipapalit na di umano sa kasalukuyang House Speaker ng Kamara na si Faustino D. III. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito Yes. at kung Alam nyo, iniisip ko dyan, bakit hindi mapalit-palitan yung mga nandiyan? Ganun ba kadami ang mga buhaya dyan? Tanong lang, ha? updated ka palagi sa lahat pa ng mga Diba? bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga Ayun. kababayan. Okay. Umuugong ang galaw sa loob ng mababang kapulungan. Muling nabuhay ang usap-usapan sa loob ng kamara matapos kumalat ang impormasyon tungkol sa umano'y pag-uusap ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo Oh. at Vice President Sara Duterte. Oh, Sa likod ng bulong-bulungan, may mga nagsasabing may tahimik umanong pagkilos upang muling iluklok si Arroyo bilang leader ng mababang kapulungan. Pwede. Kasabay ng sinasabing recruitment effort na target palitan si House Speaker Faustino D. III. Hindi pa malinaw kung gaano kalalim ang galaw na ito, ngunit sapat na ang mga pahiwatig upang magtaas ng kilay ang ilang mambabatas at political observers, lalo na sa panahong umiinit ang diskurso sa direksyon ng pamumuno sa bansa. Para sa ilan, hindi ito basta chismis, kundi indikasyon ng posibleng realignment ng kapangyarihan sa loob ng kamara. oh. Breaking news mga kababayan, BP Sara gumalaw na. Naku po, patay tayo dyan. Sa gitna ng hirap ng taong bayan, lalo na ho sa taas presyo ng langis na halos sumasakal na sa bawat Pilipino. May isang leader na tila handa ng kumilos laban sa matagal ng problema sa loob mismo ng gobyerno. Naku, ano kayang pagkilos siya? Naku po. Ngayon, usap-usapan umano'y galaw sa kamara, pagpapalit ng liderato Oy. at paglinis sa hanay ng mga tinatawag ng iba na mga buhaya ka ng inang Oy. congressman. Mukhang lilinisin naman ni BP Sara Duterte itong Congress, ha? Mukhang papalitan na ang leader. At ang tanong, ito na ba ang iniintay ng taong bayan? Isang leader na hindi natatakot galawin Sana. ang sistema. Naku po, ayan na. Idinawit man ang pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo, ang mas mahalagang tanong kung ito ay totoo. Handa na ba tayong suportahan ng pagbabago? Kasi alam naman natin, nagdeklara si BP Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo. At unti-unti na nagbabaliktaran ng mga politiko. Alam niyo naman mga politiko, talagang pagdating sa baliktaran, mahilig ho yan sa 69 eh. Hindi, baliktaran. Hindi ho yun bastos ha. Hindi, totoo naman eh. Yan ang kanilang, dapat yan ang kanilang yan ang kanilang
tawag sa kanila yun. Mahilig ko sila magbaliktaran. Dati kakampi ni PRRD. Tapos nung naging Pangulo na si Marcos at kinalaban ng mga Duterte, naging Marcos na. Ngayon, Oo nga, no? nakikita natin, di ba, yung mga bumabatikos dati kay BP Sara Duterte, ngayon nagbaliktaran na. Naku po. Di ba? Kaya mga ano yun, mga 69ers ang tawag dyan. No? Habang ang gobyerno ay abala sa paghahanap ng solusyon sa krisis sa langis, may isang laban na mas tahimik pero mas delicates. Oh. Ang laban kontra korupsyon sa loob ng Kamara. Oh. Mga kababayan, ito na ba ang simula ng paglilinis? O simula ng mas matinding banggaan sa politika? Pero sandali lang, wait, there's more. Hindi ba parang pamilyar na ito? Sa tuwing may krisis ang bansa, lalo na kapag hirap ang taong bayan sa taas ng presyo ng langis, biglang may lumalabas na intriga laban sa mga leader na may malakas na suporta sa masa. Sino yun? Si VP Sara Duterte. Gagamitin na naman para magkaroon ng issue. Dahil ang issue ngayon, kesyo parang para daw mapigilan ng impeachment, gusto ni VP Sara Duterte palitan ng leadership ng Kamara. Naniniwala kayo doon? Ang tanong ngayon, ito ba ay totoong galaw para sa kapangyarihan o isa na namang demolition job para ilihis ang atensyon ng publiko sa mas malalim na problema ng bansa? Mga banateros, bago tayo maniwala sa mga kwento, busisiin muna natin sino ang may pakinabang sa ganitong naratibo. Yan. Kasi in any crime, you have to understand first the motives. Diba? You have to really know the motive. Then, who would benefit? In every crime, kailangan ganun. Ibig sabihin, sa lahat ng gawain, kailangan motibo at sino ang magbebenepisyo. Panoorin nyo ito hanggang dulo dahil baka ang akala nating intriga ay bahagi pala ng isang mas malaking laro sa politika ng Pilipinas. Sa iyo, palakpakan. Kaya pag-uusapan natin ngayon, abay merong maingay na issue ngayon. Ako, duda ako dito Duda ako dito. Pero pakinggan natin, ano ba itong issue na ito? Kesyo daw, may plano daw si VP Sara Duterte na tanggalin sa pwesto si Speaker D o yung kasalukuyang speaker. Etong kanilang propaganda. Sinasabi nila para daw matigil ang impeachment. So, pinalalabas nila sa taong bayan na tila ang motibo ni VP Sara Duterte ay parang pangsarili lang. Kasi ito yun para sa akin ito ang aking pananaw. Feeling ko, dahil nagbabaliktaran na nga talaga mga congressman, kung papansinin ninyo, supposedly dapat sa plenary dinadala muna. Tapos, kasi yan ang paliwanag ng kampo ng, o ilang mga abogado nga sinusuportahan si VP Sara Duterte, dapat dinaan sa plenary bago sa Committee on Justice. Bakit ngayon, tila para bagang sinasalsal, para bagang may mini trial sa Committee on Justice. Alam nyo kung bakit? Kasi maliit lang sila doon Konti lang ang popondohan mo doon. Para mailabas yung mga propaganda nila, yung paninira nila, at yung kanilang mga optics, doon lang tayo sa maliit. Doon sa Committee on Justice. Kasi hindi natin kaya ng bayaran lahat ngayon dahil nahuhuli na yung mga mali-maleta. So doon tayo sa maliit lang, yung Committee on Justice. Kaya kita nyo, sinasalsal doon Sinasalsal sa Committee on Justice ang lahat ng issue, kaya nga nagiging fishing expedition Hindi na nila madala sa plenary. Kasi nga, again, I think, in my own opinion, hindi na ito magpa-prosper. Pag ito dinala sa plenary, patay na ito. Yung sunog, patay na. Wala nang mangyayari doon sa impeachment. Kaya ngayon, gumagawa sila ng exit plan. Ano tong exit plan? Kesyo, si VP Sara Duterte sasakupin ng Kamara sa pamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo para ipitigil yung kanyang impeachment. Parang magiging ganun yung kalalabasan na pag tinigil yung impeachment, so parang ang kalalabasan pinatigil ni VP Sara. Ganun, no? Hindi kaya, alam nyo, naisip ko tuloy yung patay-patayan ng Pangulo ngayon, ng Pangulo nila. 'Di ba? Sabi nga ni si Kuya si Mayor Baste ba 'yun o si Sir Pulong ang nagsabi na tigilan niyo sa patay-patayan issue, dapat tumutok pa rin tayo doon po sa flood control. Naalala niyo 'yun? Kailan lang 'yun? Parang 2 days lang ata nakalipas nung narinig natin yung mga ganong salita na 2 days, tama no?
na baka lang may diversion na naman na nangyayari, mga taktika nila na para malihis, no? Halimbawa, patay-patayan, tapos doon tututok yung mga mamamayan muna eh. Yun yung aabangan eh. Pero meron pala silang mga ibang mga planong gagawin habang nandoon sa issue. Tapos yung pinakita kong video kanina, kung hindi nga AI yun, mukhang tama, di ba? Si Sir Pulong or si Sir Baste na patay-patayan lang. Paano na yung sa flood control issue? Ano, ganun-ganun na lang yon. Tapos maiiba na naman yung topic, matatabunan na naman ng mga kung ano-ano, hanggang sa maiwasan na po talaga yung paghihiring. Diba, ginawa nga ni Pinky, si Ping, diba, anong ginawa niya? O, pinagpaliban muna, dapat April 14 yun, diba? O, pinatigil. Yung kay BP Sara, tinuloy. Diba, April 14 din ata yun sa pagkakalam ko, correct me if I'm wrong. Pero ang pagkakalam ko, tutuloy nila. Isipin nyo na lang ho yung timbang ng impeachment na napakaampaw. Ito, lagi kong inuulit yan. Laban doon sa flood control na bakit ganyan, bakit dinidelay. Diba, taktika? Tapos ito pa, isa pa, napakababaw ho nito Bakit masyado nilang ini-exage yung kapag ka nakahubad, huhulihin. Tama naman yun, pero bakit masyadong exage yung pamamalita? May nahuli lang ng ganito, nahuli lang si ganito, kailangan ibalita ng ibalita. Nung panahon po ni Tatay Digong, oo, may nahuhuli, pero parang common lang yun Sa kanila kasi, parang ang daming pumupunta, may mga lespo. Diba, may mga lespo, parang akala mo may i-raid. Barangay lang, pwede naman ng mag-ano yung barangay, di ba? O, halimbawa, doon sa lokal, may barangay doon, pwede naman na silang magsita doon sa mga nakahubad, di ba? Ng damit. Nakikita ho natin sa mga picture, parang mga lespo pa yung mga di ba? Wow! Yun, doon ako naalilito. Na nakahubad, huhulihin, naghahalo daw ng simento, tapos damit, etc. Masyadong ini-exage yung balita. Ano ba, may tinatabunan ba na naman? O gusto nyo talagang hayaan na lang yung flood control? Hanggat may taon-taon na nagaganap, hanggat may June, July, August, September, hanggang October pa nga yan, uulan Di ba? Ipapaalala pa rin sa atin na mayroong flood control issue. Actually, yung flood control, korap-korap na yan. Isa lang yan sa department na may mga korupsyon. Marami pa siguro yan, kaya dapat po tinitignan ng mabuti yan, hindi yung nakatutok lang. Biruin mo, itong kapal ng mukha ng administrasyon ngayon, isipin nyo na lang, halos matatapos na yung termino nila, putya si BP Sara lang yung achievement nila. Hindi pa nila ma-achieve. Nasasayang yung 1 taon, 2 taon, 3 taon, mag-4 na taon, magli-5 taon. Wala kayong ginawa. Mga gago kayo. Puro kayo BP Sara. Wala na kayong ginawang tama sa buhay ninyo. Nainis na lang yung mga tao sa inyo. Nakilala kung sino kayo. O, pagtapos yan, ano na? O, mawala na si PBBM. BP Sara na ulit kayo. Naalala nyo si Romualdez, di ba? Naalala nyo ba yun? Sabi niya, dati gustong-gusto niya si Duterte. O, may video siya nun. Gustong-gusto niya. Si PBBM, meron din. Tapos ngayon, ayaw na nila. Grabe yung pera, no? Ang hirap talaga kung magpapakontrol ka sa pera. Tangina talaga itong mga korap na to, no? Alam nyo, sa totoo lang, dapat talaga magkaroon ng parusang bitay sa mga korap. Plunder, depende sa presyo, o kahit pinakamababang presyo ng pagnanakaw. O, depende siguro yan sa presyo, no? Kasi alam nyo, walang magtitino Ito mo nung war on drugs si Tatay Digong, ang daming natakot. Kasi nga, kapag ka nahuli sila, nagpupusher o gumagamit, o kung ano pa mang mga illegal na yan, mga powder, yari sila. Sa panahon ngayon, may nakikita ba tayong nakukulong? Meron, karamihan ho ng balita, nahulihan. Walang mastermind. Puro ganun. Pero sa panahon ni Tatay Digong, ayaw lang din nilang ibalita yung mga mastermind. Pero meron din, may mga sumisingaw, may mga malalaking tao po, may hinulog pa nga sa helicopter, drug lord di ba? Tinatago kasi sa panahon po ni Tatay Digong,
hindi mo masusuhulan yan. Kung anong gusto mong i-news, i-news mo. Sa mga bayarang media, bahala kayo. Sa panahon po kasi ngayon, sa pagpalagay ko lamang at opinion ko, kailangan kasi ng padulas sa news eh. Halimbawa, sa mga mainstream. Halimbawa, si ganitong balita, si Channel 8. Halimbawa, Channel 8. Huwag niyong ibabalita yung ganito ha, kasiraan ko yan. Ito, bigyan ko kayo 1 milyon. Bak! Halimbawa lang. Kaya, 500,000. Negosyo eh. Pero sa panahon po ni Tatay Digong, walang ganun. Ibalita mo kung anong gusto mong ibalita. Kung gusto mong ibalita na nakagawa ako ng mabuti, ibalita mo. Kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Sa panahon ngayon, kunwari magbibigay ako ng ayuda ha. Pagbigay ko ng ayuda, ibalita nyo, ito, 300,000. Parang ganun lang ho ang nakikita ko sa panahon ngayon. Kung may mali man sa sinasabi ko, mas malapit pa rin yon sa katotohanan. Di ba, no? Tuloy tayo na. Which is, ako, I doubt. Bakit? Talaga nang titigil yan. Kusa nang titigil yan. Political suicide sa mga congressman nang sumuporta sa impeachment. Oo. Dahil, ngayon pa lang, sa tindi ng paninira nila kay BP Sara Duterte, hindi natitibag si BP Sara Duterte. Tumataas Grabe, no? si Marcos na bumabanat, bumabagsak. Imagine niyo nung panahon po ni PBBM na nakadikit siya kay BP Sara, panahon na may record yung tatay niya sa martial law at pagnanakaw-nakaw ng mga alegasyon sa kanila. Sa kabila ng lahat ng yon, habang nakadikit siya kay BP Sara, minahal pa rin siya ng masa. Inaapi-api si PBBM noon. Diba? Anong ginawa ng mga masa? Niyakap si PBBM, binigyan ng pagkakataon. Anong ginawa ni PBBM ngayon? Nag-try down. Naulawan. Natayon? Question mark, no? Sa panahon ngayon, inaapi rin si PBBM ng mga DDS ko, no? Ano nangyayari? Pinagtatawanan-tawanan siya. Hiwalay na siya kay BP Sara. No? Parang ano lang mag-shota lang. Hiwalay na, di ba? Hindi na sila unit team. Kahit binabanatan si PBBM ngayon, marami pa rin galit. Di ba? Si BP Sara binabanatan din. Dahil nga hiwalay na siya, si BP Sara, ang taas pa rin ng ratings. Si PBBM, wala ng ratings. Yung panabong nila, sa 2028, wala rin kwenta. Diba? Sa panahon ho ngayon, hindi na ho basihan na sasakay ka sa tricycle, sasakay ka sa pampubliko para lang masabi, o kaya hahawak ka ng teddy bear na may nakalagay na Coast Guard or police, tapos sasaludo ka, o magbubuwat ka ng mga sibuyas, iinom ka sa plato, pakain ka sa baso, o yung magta-traffic light ka. Hindi na ho kasi uso yun eh. Gas-gas na yun. Ang gusto ng mga tao ngayon para iboto ka, habang nanunungkulan ka ngayon, kailangan may nagagawa ka. Yun ang tinitignan ng mga tao ngayon. Halimbawa, doon sa lugar ng Davao, may ginagawa ka. O pag nakita nilang maganda yung lugar mo, iboboto ka nila. Si Mama Lenlen, naging mayor ngayon. Anong ginagawa? Parang nung kailan lang, umaangal kasi daw sa lugar nila may mga cheche bureche. Parang may mga white powder na mga aligasyon. Naiinis siya. Ikaw ang mayor dyan bakit hindi ka gumawa ng paraan para malinis ang iyong mga bakuran? Para masabi ng mga tao sa'yo na wow, ang tapang ni Mama Lenlen, Leni Robredo. Winipe out ang illegal powder, ang shabu, sa lugar nila. Ang sarap pakinggan. Ganon ang mga balita magaganda. Di kaya pinaganda ni Mama Lenlen Robredo ang kanilang lugar, umasenso. May balita ba tayong ganon? Davao City, nagiging top. Kasama, nagiging number 2, nagiging number 3, minsan nagiging number 1 pa. Yung oil ngayon sa Davao City, kala mo hindi crisis, nagtaas para mga 60 lang. 68. Ngayon, 94 sa amin unleaded, tsaka, Supreme, premium. Yung diesel ngayon, 140, 130 pinakamababa siguro, pero
Nakikita ko parang 140 plus. Oh. Ang pinakamaganda ho, gampanan ninyo ang trabaho ninyo para makita kung karapat dapat kayo. Hindi yung parang epal lang kayo sa lansangan na kunwari kakain kayo sa mga mumurahin para may ipakitang pangmasa kayo. Kaululan yan, kagaguhan yan. Balik tayo dito ngayon sa ang tawag dito, sa kamera. Ito naman ang pinagtataka ko. Ang dami-daming tao dyan sa kamera, bakit hindi mapalitan? Yung mga leader, bakit hindi anong tawag dyan? Mag-alsa at palitan yung mga kurakot. Ang dami-dami dyan, di ba? Ang dami-dami nila dyan. Bakit ganun ba kadami yung mga kurakot dyan kung bakit hindi mapalitan yung mga leader na kurakot? Yun na lang ho isipin. Diba? Yung iba tahimik kayo. Bakit hindi kayo magkaroon? Mag-alsahan kayo dyan. Mag-usap kayo. Bakit? Sasampu lang naman sila. Halimbawa, 20 lang sila. 30 lang sila. Mas marami tayo. Ba't hindi tayo mag-alsa? Para tanggalin yung mga yan pagdating ng mga botohan na palitan na lang yan. Si Gloria na lang. Di ba ganon? Wala. Siguro yung iba kaya ayaw din lumitaw. Baka may tinatago ding baho. Si BP Sara lumalaban ng lumalaban. Wala kasi siyang ginawang mali. Kaya lumalaban siya. Yung ibang mga hindi kumakampi, merong dungis. Baka mabalikan sila. Gaya siguro ng bilyar na tahimik lang din. At yung tulpo na shoutout sa tulpo mga idol. Yung mga tulpo hindi ko na nga napagkakakitaan. Kayo, nakakita na kayo ng tulpo na umaangal sa korupsyon? Wala na. Kaya na lang nila yung mga barangay, tanod lang, o kaya yung mga sa barangay, yung mga love team na lang. Wala, ganun lang pala kaya eh. Dati ang ingay-ingay ni Tulpo, di ba? Idol ko yan, hindi kita dinabanatan, idol. Gusto ko lang yung pangil mo, sana hanggang diin kung kumagat. Yang nangyari, wala para lang dyan, balik na lang doon, pumokos na lang doon sa Rapi Tulfo in action. Doon ko kasi nakilala si Idol Rapi Tulfo. Okay naman siya doon. Akala ko kasi may igagaling pa pag nagkaroon sila ng kapangyarihan sa Senado. Nung sa PCS o yung sa Loto-Loto issue na may nanalo na parang pinotoshop lang, angal ng angal doon si Rapi Tulfo hanggang sa pinakitaan din siya ng pangil nung parang nakalimutan ko na sa PCSO din yun Nawala na ang buntot ni Idol. Di ba may anak yan na parang kongreso din? Ang taas daw ng budget niyan Ewan ko anong nangyari sa inyo. Dati ang iingay ninyo. Pero ngayon sa flood control issue, putyan, tatahimik nyo. Vico Soto, idol ko rin yan. Bakit wala tayong nakikitang ingay? Kasi nga, pamangkin. Yun lang, pero idol ko yan. Kung taga dyan ako sa kanila, iboboto ko rin yan. Kasi malinis talaga yan. Kaya lang siguro din nag-iingay kasi pamangkin. Yun lang base lang ho sa aking opinion. Mga kaibigan, dito sa politiko, kailangan minsan bago kayo bumoto, aaralin nyo rin kung sinong karapat dapat. Tignan nyo kung anong nagagawa nila sa mga lugar nila. Hindi yung kumain lang ng sibuyas, mag-traffic light o mag-tricycle lang, iboboto niya na. Huwag naman tayo maging tanga kasi damay-damay tayo rito, nabudol na tayo. Sana sa susunod, wag na ho tayong magpabudol. Siguro hanggang dito na lamang pag nakaabot po kayo sa channel natin ng hanggang dito. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like. Pumindot kayo ng like, mag-comment kayo dyan. Putya, murahin nyo ng murahin. Bahala kayo mga kapatid, maglabas din kayo ng saloobin ninyo. Pupusuan ko pong lahat yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang reaction video na ito iatid sa inyo kapag mabagal ang inyong internet, baka meron na sa inyo to. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Baka meron na yan sa inyo